Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Baby. 30 anyos na sa kasalukuyan at may asawang nagtatrabaho sa Laguna bilang isang automotive technician. Matanda sa akin si Mister ng 5 taon at may isa na rin kaming anak na lalaki. 4 na taon na kaming kasal ng asawa ko at naging maayos naman ang pagsasama naming dalawa. Minsan nga lang ay hindi talaga maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Mas pinili din naming manirahan malapit sa pinapasukan kong kumpanya. Habang tuwing weekend naman kung umuwi si Mister dahil may bunkhouse naman ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Gustuhin man kasi nitong makasama kami, pero umaga pa lang kasi ay puno na ang listahan ng mga sasakyang kailangan niyang isa-isahin bago ang biyahe. Kung kaya naman mas pinili namin ang ganung setup. Matagal na pong nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Pero naisipan ko pa rin itong ikwento matapos kong mapakinggan ang laman ng channel na ito. Dahil nga medyo papasok pa ang tinutuluyan naming apartment, ay nakasanayan kong sumakay ng tricycle mula sa babaan ng jeep. Doon ko nakilala si Kuya Romeo, isang tricycle driver na hindi naman masyadong nalalayo ang edad sa akin. Pero mas mukha lang siyang mature tingnan, marahil dala ng klase ng trabahong pinasok nito. Moreno ito at matangkad. Hindi naman ganun kapayat pero halatang batak ang katawan. Hindi ko alam kung coincidence lang ba ngunit madalas kasing siya ang nasasakyan ko pauwi sa amin. Kung kaya naman parang naging normal na rin sa akin ang gabi-gabing mga biro nito. Wala naman kasing halong kabastusan ang mga jokes ni Romeo. Kaya naman sinasakyan ko na rin ang kakulitan nito sa tuwing magkausap kaming dalawa. Mabait si Kuya Romeo at talagang joker. May 2 na itong anak pero hiwalay sa asawa. Sumama raw kasi ang asawa nito sa ibang lalaki at iniwan sa kanya ang 2 nilang anak na nag-aaral pa lang sa elementary. Hindi ka na ba maghihintay ng ibang pasahero, Kuya Romeo? Tanong ko matapos nitong paandarin ang tricycle kahit hindi pa naman napupuno. Nakatingin pa rin naman to sa daan habang sumagot sa akin. Okay lang, nandito nang hinihintay ko eh, sagot niya. Imbes na kiligin ay natawa ko sa sinabi niya. Hinihintay? Aba, dapat pala nag-overtime pa ako hanggang 12:00 ng gabi para mas matagal ka maghintay. Maging siya ay natawa na rin hanggang nanatili ang ngiti sa mga labi nito. Malay mo, maging jeep o taxi na tong service ko sa susunod, di mahatid sundo na kita sa trabaho mo. Lihim kong naitikom ang mga labi ko dahil pakiramdam ko ay unti-unting nagkakaroon ng laman ang mga sinasabi ni Romeo ngayong araw. Bakit ang sweet mo yata ngayon? May lagnat ka ba? Biro ko pa sa kanya nang lumiko kami sa kabilang kanto. Nahuli ko naman siyang nakatingin sa akin saglit na parang may gusto itong sabihin pero hindi niya tinuloy. Agad akong nagkaroon ng kutob sa inaasal niya. Sabi na nga ba, nakita ko nito nung Sabado kung paano ako iniwan ng asawa ko habang nagmamadali nitong sinagot ang kung sino mang tumawag sa kanya habang pauwi kami ng palengke. Napansin ko kasi noon na nakatingin siya sa gawin namin. Wala tuloy akong nagawa kung hindi maghintay sa kanya ng matagal dahil 2 malalaking karton ang nasa paanan ko ng hapong yun. Siguro kung selosa lang akong asawa ay baka hindi ko na ito tinigilan ng kakatanong pero mas pinili ko nilang palipasin ang pangyayari sa pagbabakasakaling katrabaho lamang ni Mister ang tumawag. Madalas naman kasi siyang tinatawagan sa tuwing nagkakaproblema ang mga sasakyan nila. Lalo na kung ang driver lang ang naiwan sa bunkhouse. Hindi ba pwedeng maglambing, ma'am? Alam mo na, lambing bilang kaibigan. Wika ni Kuya Romeo.
Napangiti na lamang ako dahil ramdam kong may halong concern nga naman ang pinapakita nito sa akin. Gusto ko sanang magpasalamat sa kanya dahil sinusubukan nitong pagaanin ang loob ko, ngunit mas pinili kong sarilinin na lamang. Hindi kasi biro ang kamandag ng mga marites dito, kung kaya naman mas gusto kong mag-ingat kaysa may makarating pang kung ano-ano sa asawa ko. Lumipas ang ilang linggo. Napaulit-ulit lamang ang nangyayari sa buhay naming mag-asawa. Hindi ko tuloy maiwasang huwag makaramdam ng lungkot sa mga nangyayari. Parang nahihirapan rin kasi ako sa sitwasyon namin. Tuwing weekend na nga lang sana namin siya makakasama, pero madalas ay umaalis pa siya. Parang hindi ko na kasi maramdaman ang presensya ng mister ko. Na hindi na nga rin siya hinahanap ng aming anak. Dahil siguro'y nasanay na itong hindi naman siya nakikita palagi. Mabuti na lang at nagkaroon ako ng off sa trabaho. Kung kaya naman naisipan kong pumunta ng mall. Noon pa man, ay mahilig na akong magsuot ng maiiksing palda at white t-shirt. Kahit papaano naman ay makinis at maputi ang mga hita ko. Habang nanatiling makuruba pa rin ang aking katawan, kahit medyo nagkalaman ako nang magkaroon ng anak. Nag-window shopping lang ako para malibang. Nang mapagod, ay naisipan kong kumain sa food court. Dahil nga maraming tao, ay inasahan ko nang may makikishare sa mesang inuupuan ko. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang makilala ko ang taong lumapit na may bitbit na food tray. Kuya Romeo, hindi makapaniwalang tanong ko habang pinagmamasdan ang pagkaing binili niya. Wala naman kasi itong kasama, pero sobrang dami ng in-order niya. Pwede bang dito na muna ako maupo, ma'am? Tanong niya kahit nagawa naman na nitong mailapag ang food tray sa besang kinauupuan ko. Pumayag naman akong tumabi siya sa akin, kahit hindi pa rin nawawala ang atensyon ko sa mga in-order niya. Sabi na nga ba at sa mulang punta mo kanina? Anya na para bang nakita nito nang paalis ako ng bahay. Hindi ko kasi siya nakita sa pilahan ng tricycle bago ako pumunta dito. Kung kaya naman akala ko ay may inasikaso itong importante kaya hindi siya nakapasada. Tahimik lamang akong kumain habang siya naman ay hindi pa nag-uumpisa. Buong akala ko ay matatagalan pa to. Ngunit nang kinuha niya ang cellphone at tinapat ang video sa sarili at nagsalita ng konti bago nagsimulang kumain, ay ganun na lang ang tuwa ko. Pinanood ko lang siya habang kumakain, hanggang sa natapos siya at pinatay nito ang video. Sinamantala ko naman ang pagkakataon para kausapin siya. Nagbablog ka pala ha? Diretso kong tanong na may halong excitement. Oo, gusto mo isali kita sa susunod na video ko? Kunwari, misis kita. Natawa ko sa double meaning na sinabi nito. Pero pinalagpas ko lamang yun dahil alam ko namang nagbibiro lamang siya. Nginitian ko na lang tuloy siya hanggang sa mapakwento ito nag-umpisa pa lamang siyang gumagawa o nag-uumpisa pa lamang siyang gumawa ng kung ano-anong video sa online. Magmula nang dumami ang nanood sa unang pinost niya. Sakto namang magpapaalam na sana ako pa uwi nang muli siyang magsalita. Gusto mo manood muna tayo ng sine? Agad akong napalingon sa kanya at napatingin muna sa kanya ng ilang sandali. Siguro'y kung dalaga lang ako, ay papayag agad ako sa alok niya. Ngunit sa mga oras na ito, hindi ko alam kung anong isasagot sa kanya. Akong bahala sa drinks at popcorn. Dagdag pa nito na nagpangiti sa akin. Hindi naman bokeh ang biyahe ko araw-araw, ma'am kaya may panlibre ako. Hindi ko alam kung anong naisip ko dahil pumayag na lamang ako sa alok niya. Ilang beses niya pa nga akong tinanong kung anong pelikula ang gusto kong panoorin pero hinayaan ko siyang mamili. Pagdating namin sa sinihan, konti lang ang tao at medyo maliwanag pa dahil mag-uumpisa pa lang ang movie. Habang nakaupo kaming dalawa sa sulok,
ay hindi ko rin maipaliwanag ang malakas na kabog ng puso ko. May problema ba, ma'am? Umiling ako bilang sagot sa kanya, pero gumawa pa rin to ng paraan para mawala ang kaba at ilang na nararamdaman ko. Hanggang sa hindi ko nabansing nalibang na rin ako dahil romance comedy ang pinapanood naming dalawa. Matagal na rin mula nung huli akong makapanood ng sine. Hindi kasi mahilig ang asawa ko sa ganito eh. Mas gusto niyang sa bahay lang manood ng TV. Wika ko sa kanya. Ganun ba? Ang boring naman nun. Hindi ako nakapagbigay ng reaksyon dahil ni minsan, hindi ko naman naisip na boring ang pagsasama naming mag-asawa. Marahil dahil nasanay na rin ako sa takbo ng buhay namin sa loob ng 4 na taon. Okay lang naman sana kung boring. Basta huwag ka lang iiwan ng basta-basta sa lugar na ganun. Delikado, tas marami kang bitbit. Doon ngay na kumpirma ko talaga ang hula ko. Nakita mo pala nung bigla siyang umalis? Hindi ko pa man natatapos ang sinasabi ko nang magsalita to. Alam kong halos 1 oras mo siyang hinintay doon, ma'am. Pero di kanya binalikan, di ba? Hindi na lang ako nakasagot dahil alam kong tama naman siya. Kung ako yung mister mo, mas pagtutuunan kita ng pansin kaysa sa ibang bagay. Oo, mahalagang trabaho para sa kinabukasan. Pero pwede namang balansehin lahat ng hindi ka naiiwan at nalulungkot tulad ngayon. Mabilis na nagtama ang mata naming dalawa ni Kuya Romeo. Hindi naman sa hindi ko nagustuhan ng sinabi nito. Pero alam kong hindi niya dapat sabihin ang mga salitang yun. Kung ganyan ang takbo ng isip mo hanggang sa susunod na mga araw, napakaswerte ng babaeng mapapangasawa mo ulit. Ngumiti na lamang ito sa akin, tsaka bumuntong hininga. Anong magagawa ko? May asawa na kasi yung babaeng nagustuhan ko. Tinignan ko lamang siya, hanggang sa nakuha ko na lamang na ako nga ang babaeng tinutukoy nito. Walang nagsalita sa amin pagkatapos. Parehong nakafocus ang mga mata namin sa screen. Pero sa kabila nun, alam kong nag-aantayan lamang kaming dalawa. Nahalata ko iyon at paminsan-minsang napapalingon din kami sa isa't isa na para bang inaabangan ang susunod na mangyayari. Nanatiling ganun hanggang sa napansin ko na lamang ang haplos ni Kuya Romeo na dumapo sa aking hita. Sinubukan kong itago ang naging reaksyon ko at umiwas sa kung anumang pagkakasala na maaaring mamagitan sa amin. Pero merong nagsasabi sa isipan ko na hayaan na lamang siya. Uwi na tayo? Ang tangi kong naibulong sa kanya nang matapos ang sine. Hanggang sa nakasakay kaming dalawa sa tricycle nito. Pawang katahimikan lamang ang namayani sa amin. Hanggang sasabay kaming nabigla nang bumuhos ang malakas na ulan. Basa ka na, sabi ko nang nagmamadali nitong hinagilap ang plastic cover na madalas nitong ibinababa sa tuwing umuulan para huwag kaming mabasang mga pasahero niya. Nagmamadali niya naman akong sinagot. Ayos lang ma'am, sanay na ako. Ang mahalaga huwag kang mabasa, baka magkasakit ka pa eh. Medyo madilim pa naman nung umuwi kami at mas lalo pang dumilim ang ulap dahil sa lakas ng ulan. Kulang na lang maging zero visibility na rin sa dinadaanan naming dalawa. Mamaya na kaya tayo bumiyahe kuya? May alam ka bang waiting shed na malapit dito? Umaasa kung may alam siya dahil minsan lang kasi kung mapadaan ako sa gawing to kung kaya't wala akong idea. Sumagot naman ito ng oo sa akin kahit sabing hindi pa raw natatapos ang pag-aayos ng waiting shed na pinakamalapit sa kinaroroonan namin. Pasensya ka na Kuya Romeo ha, hindi rin kasi ako nakapagdala ng payong. Ang ganda naman kasi ng panahon kaninang umaga eh, sabi ko. Kasalanan ko rin naman madam eh, kung hindi kita niyayang manood ng sine, hindi sana tayo gagabi ng uwi ngayon at maaabutan ng ulan. Habang nag-uusap kaming dalawa, tuluyan namang nawala ng ilaw sa kinatatayuan naming waiting shed. Tanging ilaw na nagmumula na lang tuloy sa mga cellphone namin ang nagpapaliwanag ng paligid. Magkatabi kaming nakaupo roon, habang malayo na rin ang napuntahan ng usapan naming dalawa. Nagtuloy-tuloy iyon hanggang sa hindi ko na malayang
Napayapos na pala ang matanda sa bewang ko. Kay Romeo naman, ang tanging nasabi ko na lang nang muling magtama ang mga mata naming dalawa. Sabihin man kasing nilalamig kami mula sa malakas na hangin at buhos ng ulan, pero may kung anong alab at tensyon ang bumabalot na sa amin na kanina ko pa hindi maintindihan. At mas lumala pa nga yun nang tuluyan na akong halikan ng matanda habang mahigpit siyang nakayakap sa akin. Akong bahala sa iyo, Arlene. Hindi ka magsisisi. Basta't hayaan mo lang ako kahit ngayong gabi lang. Anya habang unti-unting nagiging marahas ang bawat haplos niya sa ilalim ng aking suot. Sa mga oras na yun ay parang bumalik ako sa pagkadalaga na hinayaan lang ang isang tagahanga ko na magsilbing asawa ko para marating lang ang kawalan at para malimutan ang tampo sa mister ko. Kusang binukas ko ang mga binti ko para kay Romeo at sa puntong yun ay hinayaan ko siyang magpakasasa sa isang tulad kong may asawa na. Kung bakit ba naman kasi sobrang kulit mo eh. Asar ko pang sabi, tsaka napangiti na lang nang tuluyang makontento kami sa isa't isa. Inaamin kong ng mga oras na yun ay naging makasarili ako. Sinamantala namin ang sama ng panahon at ideyang wala namang makakakita sa aming dalawa sa sirang waiting shed na sinisilungan namin. Nang makauwi ako, hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang namagitan sa amin ni Kuya Romeo. At kahit magkausap na kaming dalawa ng asawa ko sa tawag, ay lumilipad pa rin ang isipan ko. Sa takot na muli akong mahulog sa pagkakamaling minsan kong nagawa sa piling ng isang tricycle driver, ay pumayag akong lumipat kami sa isang apartment malapit sa pinagtatrabahuhan ng asawa ko. Kahit ngayon, na may dalawa na kaming anak ni mister, minsan ay sinasamantala ko pa rin ang mahimbing na pagkakatulog ng asawa ko para halikan ito sa noo habang nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataong binigay nito sa kabila ng pagiging makasalanan ko. Sabihin man kasing minsan akong nagpadala sa tukso, pero nangako ko sa itaas na hindi ko na ulit gagawin yun. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi lamang sa sarili ko, kundi maging sa lahat ng tao, na mas mahalaga sa akin ang pamilyang pinagkaloob sa akin at walang makakapantay ng pagmamahal na mayroon ako para sa pamilya ko. Sana po'y nagustuhan niyo ang aking storya. Nagmamahal, Arlene.